Hindi lahat ng kwentong pag-ibig ay maganda. May mga kwentong dumudurog, gumugulo, at pumupukaw ng damdamin sa paraan na hindi inaasahan. Sa istoryang ito, iisang babae lang, ngunit dalawang puso ang sabay na tumibok para sa kanya. Isang kwentong mapangahas, kung saan iisang babae ang naging dahilan ng banggaan ng damdamin ng dalawang magkapatid. Pag-ibig, tukso, at pagnanasa. Hanggang saan ang kayang isugal para sa isang bawal na pagmamahal. Samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng tukso, pagpipigil, at mga desisyon na kahirap panindigan. Simula pagkabata ni Dan at ng kanyang kuya Kelvin, ang tita Vera na nila ang siyang nag-alaga sa kanila. Pagkatapos kasing mga ibang bansa ng kanilang ina, ay hindi na sila binalikan pa nito. Ang balita nila, nagkaroon na raw ito ng bagong pamilya. Masakit man sa kanilang magkapatid na talikuran ng sariling ina, pero wala naman silang magagawa pa sa bagay na yun. Laking pasasalamat na lamang nila at hindi sila pinabayaan ng kanilang tiyahin na sa pagkakaalam nila ay kapatid ng kanilang yumaong na ama. Noong mga bata pa kasi sila ay itinuturing sila nitong mga anak. Siguro ay dahil wala naman itong asawa at wala yatang balak na mag-asawa. Oo, at masasabing hindi magandang trabaho nito. Sa bar kasi ito nagtatrabaho, simula pa noon, at iyon ang ipinangbubuhay nito sa kanila. Ngayon nga na binata na silang pareho ng kanilang kuya, ay hindi pa rin tumitigil sa trabaho ang kanilang tiyahin. Iyon nga lang, mukhang madalang na ang customer nito dahil siguro nagkakaedad na rin. 40 anyos na ang kanilang tiya, habang si Dan ay 19 at 21 naman ang kanyang kuya Kelvin. Ganun pa man, sa kabila ng edad ng kanilang tita Vera ay makikitaan pa rin ito ng pisikal na ganda. Kung tutuusin ay hindi halatang nasa 40 na ang edad nito. Maputi si Vera, makinis at makurba ang katawan. Kung sa mukha ay may laban din ito dahil sadyang maganda nga ito mula ulo hanggang paa. Papasangaraw maging artista para kay Dan. Napapaisip si Dan habang tinatanaw ang kanilang tita Vera na naroon sa kusina at nagluluto. Ilang taon na rin pala siyang may itinatago sa kanyang kuya Kelvin, pati na sa kanyang tita Vera. Lihim na tinitiyak niyang na kahit na sino ay walang makakaalam. Simula kasi nang magbinata si Dan, ay palagi na lang niyang napapanaginipan ang kanyang tiyahin. Iba-ibang eksena sa kanyang panaginip, hanggang sa isang araw ay nagising na lamang siya na pinagpapantasyahan ng kanyang tita Vera. Hindi alam ni Dan kung bakit nangyari sa kanya yon. Basta ang alam niya, nagiinit ang kanyang pakiramdam sa tuwing nakikita niya ang kanyang tiyahin. Madalas kasi ay shorts at sando lang ang suot nito, na siyang lalong nagpalitaw ng kinis at puti ng katawan nito. Gusto mang pigilan ni Dan ang kanyang sarili, ay talagang mas lalo lamang iyong tumitindi. Natatakot siya na isang araw ay mahuli na lang siya nito na may ginagawang kababalaghan habang nakatitig sa picture nito na sinadya talaga niyang ipaprint at tinatago sa loob ng kanyang unan. Mayroon kasi siyang iba't ibang kuha mula sa kanyang tita Vera, lalo na kapag may ginagawa ito at hindi siya napapansin. Lihim niya itong kinukuhanan ng litrato at doon makakagawa na siya ng isang milagro na siya lang mag-isa. Alam niyang mali, kaya nga ingat na ingat siyang walang makakaalam sa kanyang sikreto. Nang gabing yun ay tinawag na sila ng kanilang tita Vera para maghapunan. Katatapos lamang nitong magluto ng ulam, kaya naman kaagad na silang dumulog sa hapagkainan. Sanay na si Dan na madalas ay tahimik ang kanyang kuya Kelvin. Para bang mahirap kausapin at hindi magawang tumingin ng diretsyo kapag kinakausap. Sa kanilang dalawa ay ito pa naman ang nag-aaral sa kolehiyo. Late na nga ito, pero nagsisikap na makatapos kaya ginagawa ng tita Vera nila ang lahat para makapagtapos ang kanyang kuya. Habang si Dan naman ay nawalan na ng ganang bumalik sa pag-aaral.
Kung titignan, ay mas mukha pang mature si Dan kesa sa kanyang kuya. Magkasing tangkad lamang kasi sila. Ngunit payat naman ang pangangatawan ng kanyang kuya habang siya ay matipuno ang katawan. Kamusta ang pag-aaral mo, Kelvin? Maya-maya ay tanong ng kanilang tita Vera habang kumakain. Sinigang ang kanilang ulam, kaya naman napapasarap ang paghigop ni Dan ng sabaw. Ayos lang tita, di naman ako nahihirapan. Hindi na nagulat si Dan sa naging sagot ng kanyang kuya. Matalino kasi itong naturingan, kaya alam niyang masusuklian nito ang hirap ng kanilang tiyahin. Pagkatapos nun ay wala na silang napag-usapan pa, kaya naman tinapos na ni Dan ang kanyang pagkain. Nakasanayan niyang maligo tuwing gabi, kaya mga ilang minuto pagkatapos kumain ay kumuha siya ng tuwalya at binuksan na lang bigla ang banyo. At ganun na lamang ang gulat nang mapagbuksan ng kanyang tita Vera. Nakatalikod ito sa kanya at nilingon siya na walang kahit na anong saplot sa katawan. Napalunok si Dan. Maliligo ka ba, Dan? Teka lang tatapusin ko lang ito. Malumanay na saad ng kanyang tita. Nahihiya namang isinara ni Dan ang pintuan at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang paligid. Nag-init ang kanyang katawan, kaya binuksan niya ang electric fan upang pawiin sana ang init. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi mawala-wala iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang mga nakita. Oo nga at nakatalikod ang kanyang tita Vera noong nakita niya. Ngunit naaninag niya ang magandang hugis ng katawan nito habang nakatalikod. At talaga namang nagbigay ito ng labis at hindi maipaliwanag na init sa binata. Napahawak tuloy siya sa bahaging yun ng kanyang katawan. At tama nga siya, nagngangalit na iyon. Napapikit si Dan sa likod ng kanyang pintuan. Hinahaplos niya ang bagay na yun nang mapaigtad dala ng pagkatok sa pinto. Dan, maligo ka na, tapos na ako. Sambit ng kanyang tita Vera. Ni hindi na siya nakasagot pa at tinungo na lamang ang banyo na siyang pinanggalingan ng kanyang tita Vera. Nang makapasok ay naamoy pa niya ang naiwang amoy nito. Amoy shampoo na talaga namang hindi mawala-wala sa kanyang ilong. Isinara ni Dan ang pinto at sinipat ang 4 na sulok ng banyo. Nakita niya ang damit ng kanyang tita Vera. Isinampay niya sa tabi nun ng tuwalya na kanyang daladala at saka kinuha ang basang damit ng kanyang tiyahin. Walang ano-ano ay kanyang inamoy iyon at saka hinanap pa roon ang suot na panloob nito. Nang makita niya ay talaga namang nawala siya sa katinuan at mabilis niyang inamoy. Kay sarap sa pakiramdam at napakabango nun. Hindi tuloy napigilan ni Dan na gawin ang bagay na yon habang hawak ang kakarampot na tela na pagmamay-ari ng kanyang tita Vera. Talagang sabik na sabik siya ng mga oras na yun. Pawisan na si Dan, ngunit hindi pa rin siya tapos sa ginagawa. Kanina pa sana niyang nakamit ang walang katulad na ligaya. Ngunit kapag nararamdaman niyang makakamit niya na iyon, ay kaagad siyang nagpipigil. Gusto kasi niyang mapatagal pa ang kanyang ginagawa. Ngunit pagkalipas ng 2 minuto, ay tuluyang nawala ng kontrol si Dan. Nakahilig siya sa dingding ng banyo habang walang tigil sa ginagawang milagro sa kanyang sarili. At napaawang pa ang kanyang mga labi, gawa na rin ang pagdating niya sa sukdulan. Pakiramdam ni Dan, sulit ang lahat ng kanyang pawis dahil sa nakamit na kaligayahan. Ibinalik na niya sa sampayan ng kakarampot na tela at saka nagpa siya ng maligo. Maya-maya pa nga ay kinatok na siya ng kanyang kuya Kelvin. Bilisan na raw niya at ito naman ang maliligo. Binilisan na lamang ni Dan ang kanyang kilos. Kahit papano ay magaan na ang kanyang pakiramdam. Lalo na at tagumpay niyang napakawalan ang naipong init sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay nagbihis na nga siya sa kanyang silid. Pagkatapos ay pumunta siya sa sala. Narinig niya mula sa nakabukas na pinto ng silid ng kanyang kuya ang pag-ring ng cellphone nito sa loob. Lumapit siya sa banyo upang sana katukin ito. Ngunit biglang may narinig siyang marahas na paghinga.
Iyon bang kahit napilit nitong pinipigilan, ay rinig pa rin niyang malakas na paghingal ng kanyang kuya Kelvin. Napaisip si Dan. Bilang lalaki, alam na kaagad niya kung ano ang posibleng ginagawa nito sa loob ng banyo. Kaya naman imbis na tawagin ito, ay hindi na siya tumuloy at hinayaan na lamang ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng gabing yun, ay wala namang halos naganap at nang sumunod ng mga araw, ay tuloy pa rin ang pagpapantasya ni Dan sa kanyang tita Vera. Sa katunayan, mayroon siyang kasintahan sa kanilang lugar, si Chen. Kapitbahay lamang nila ito, ngunit dahil mahigpit ang mga magulang, ay hindi naman niya ito palaging nakakasama at nadadala sa kung saan. Maganda si Chen, mistisa, may pagkasingkit ang mga mata at sakto lamang ang pangangatawan. Ngunit kahit isang beses, ay hindi ito nagawang pagpantasyahan ni Dan. 1 taon lang ang tanda niya sa dalaga at dahil sa alam niyang gusto siya nito ay kanya ring niligawan. Iyon nga lang ay palagi itong pinagbabawalan ng mga magulang kaya madalas ay hindi natutuloy ang anumang usapan nila ng dalaga. Hanggang sa isang araw, malakas ang ulan at nang umagang yon ay nakatanggap ng text si Dan galing sa kanyang kasintahan. Kaagad naman siyang napangiti at sinabihan ng kasintahan na mayroon siyang lagnat ng araw na yon. Gusto lang naman niyang subukan kung dadalawin ba siya ng dalaga o hindi. Ngunit syempre, hindi na umasa pa si Dan dahil nga sa malakas ang ulan at malamang hindi na naman papayagan ng mga magulang nito si Chen. Lumabas na lamang siya sa kanyang silid at balak niyang magkape. Paglabas niya ng kusina ay naroon ang kanyang kuya at tita Vera. Mukhang kahit umuulan ay papasok sa eskwelahan ng kanyang kuya Kelvin. Talaga namang napakasipag mag-aral. Hindi nga nagtagal at umalis na ang kuya niya at pinadalhan lamang ito ng butihin nilang tiyahin ng payong. Naiwan sila ng tita Vera niya sa kusina. Namayani ang katahimikan at tanging ang malakas na pagbuhos ng ulan ang maririnig mula sa bubong. Hanggang sa isang katok sa labas ng bahay ang kanilang narinig. Akala ng tita nila ay bumalik ang kanyang kuya. Tumayo ito upang buksan ang pinto. At pagbalik nito ay ganun na lamang ang pagkagulat ni Dan dahil kasama na nito si Chen na may daladalang Tupperware. Si Chen, dinalhan ka raw ng lugaw at nilalagnat ka. Bahagyang napapangiti ang kanyang tita Vera. Kaya naman umaktong malamya si Dan. Akala ko hindi ka pupunta. Nag-abala ka pa. Wika niya sa kasintahan na kaagad na lumapit sa kanya. Wala kasi sila mama at papa. Pumunta sa lamay ng kamag-anak namin kahapon. Bukas pa sila uuwi. Sagot ni Chen na noon ay sinalat pa ang kanyang noo. Mukhang may kakaibang mangyayari sa araw na yon. Pumasok nga sa kanyang silid si Dan kasunod si Chen. Hindi na nakita pa ni Dan ang reaksyon ng kanyang tita Vera. Siguro naman ay alam na nito ang mangyayari. Kunwari ay magpapasubo lamang siya ng lugaw kay Chen. Ngunit nang makapasok sila sa kanyang silid, ay kaagad niyang niyapos ang dalaga at binigyan ng mainit na halik. Bahagya pa itong nagulat. Ngunit kalaunan ay nagpaubaya na rin naman at tinugon ang kanyang mga halik. Ngunit bahagyang nagulat si Dan dahil habang kahalikan niya ang kasintahan ay ang mukha ng tita Vera niya ang kanyang naiisip. Para bang pakiramdam niya ay ito ang kanyang kasama. Nagtaka naman si Chen kung bakit siya nahinto. Ngunit hindi nagtagal at ito na mismo ang lumapit sa kanya upang ituloy ang kanilang gagawin. Sa puntong yon, ramdam ni Dan ang labis na pananabik ng kanyang kasintahan. Kaya hindi nagtagal ay humantong sila sa kanyang higaan. Mukhang wala nang atrasan pa iyon at ilang sandali pa ay isa-isa niya nang tinanggal ang damit ng dalaga. Kaagad na tumambod sa kanyang harapan ang magandang katawan ni Chen na siyang dahilan kung bakit siya nawala sa sarili at walang ibang gustong gawin kundi ang makamit ang dalaga. Hanggang sa natagpuan na lamang ni Dan ang sarili na pinagsisilbihan na ang kanyang kasintahan. Napapaliyad na lamang ang katawan nito sa kanyang ginawa.
Nalasahan niya ang bagay na yun at mukhang nagustuhan niya iyon. Napakasariwa ni Chen. Sinong lalaki ba naman ang hindi manggigigil dito? Pero hindi pa rin nawawala sa kasulok-sulukan ng isip ni Dan ang kanyang tita Vera. Siguro kung ito ang kasama niya, ay tiyak na mababaliw siyang talaga sa labis na kaligayahan. Pero sa ngayon, magtsatsaga muna siya sa magandang si Chen. Ibubunto na muna niya ang init ng katawan sa kasintahan. Ilang sandali pa nga ay siya naman ang ginagawang pagsilbihan ng dalaga. Kulang na lamang ay tuluyang makamit ni Dan ang paraiso sa ginawang yun ni Chen. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak niya sa mahabang buhok nito habang ginagawa ng dalaga ang bagay na yun sa kanya. Awang ang mga labi ni Dan. Kulang na lang ay maghabol siya ng paghinga. Dahil na rin sa matindi at hindi niya maipaliwanag na sensasyon. Gusto niyang magmura, lalo pa at ang lamig ng panahon ay talagang sumabay sa init na kanyang nararamdaman. Malakas pa rin kasi ang ulan at tamang-tama lamang ang ginagawa nila ni Chen. Iniisip ni Dan kung ano kaya ang ginagawa ng kanyang tita Vera ng mga oras na yun. Siguro ay alam din ito ang pinagkakaabalahan nila ni Chen sa loob ng kanyang silid. Alam din kasi niya ang takbo ng isip nito. Sa klase ng trabaho ng kanyang tiyahin, imposibleng hindi ito mag-isip ng ganoon. Kung sana nga lang ay magkaroon ng pagkakataon si Dan na gawin ang bagay na yun sa kanyang tita, ay tiyak na hindi siya magdadalawang isip. Iyon nga lang. Natatakot siyang malaman nito ang mga bagay na nasa kanyang isipan. Baka kasi magalit at palayasin pa siya nito. Hindi kasi porke ganoong klase ng trabaho ang mayroon ito, ay may pahintulot na siyang bastusin ang kanyang tiyahin. Kaya hanggat maaari ay pinipigilan ni Dan ang kanyang sarili. Itinuon na lamang niyang muli ang atensyon sa ginagawa ni Christine sa kanyang ibabang bahagi. Talagang halos mabaliw-baliw si Dan at hindi halatang iyon ang unang beses na ginawa iyon ni Chen. Nasabi kasi nito sa kanya na wala pa itong karanasan. Ngunit sa ginawa nitong iyon, ay masasabi niyang napakagaling nito at kayang-kaya siya nitong dalhin sa alapaap. Hindi na nga nagawa pang maghintay ni Dan at kaagad niya nang hinila ang kasintahan upang masimulan na nila ang tunay na laban. Kagat-labi siyang pumwesto sa dalaga at ilang beses na sinubukan na pag-isahin ang kanilang mga katawan. Doon ay napatunayan nga ni Dan na talagang nagsasabi ng totoo si Chen. Wala pa nga itong karanasan pagdating sa bagay na yun. Kaya nahirapan pa si Dan na makamit ng tuluyan ng dalaga. Ngunit sa huli ay nagtagumpay siya at naramdaman niya ang pagbaon ng kuko ng dalaga sa kanyang likod. Tanda na nasaktan ito sa kanyang ginawa. Kaya naman kahit sabik na sabik ay nanatili lamang si Dan at ilang segundo ring hindi gumalaw. Bakas na bakas kasi sa mukha ni Chen ang sakit na dulot niya ng mga oras na yun. Aminado si Dan na iyon din ang unang beses niya na gawin ang bagay na yun. Ngunit dahil sa kapapanood ng mga malalaswang palabas sa cellphone, ay para bang natuto na siya sa ganoong gawain. Ngunit hindi niya inaasahan na ganun pala ang eksaktong pakiramdam. Para siyang sinasakal. At mas tumindi ang init nang makita niya ang bahid ng kanyang ginawa. Hindi niya na napigilan ng gumalaw pa at tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Mahigpit pa rin nakayakap sa kanya si Chen at mukhang tinitiis lamang ng dalaga ang kanyang bawat galaw. Alam kasi niyang maya-maya lamang ay mapapalitan na ng kaligayahan ang pagtitiis ng dalaga. Mukhang hindi naman siya nagkamali. Dahil ilang sandali nga lang ay nagsimula ng kumawala ang mahihinang ingay mula sa kasintahan. Tanda na ito ay nagsimula na ring maligayahan. Sa naririnig ay mas lalong nadagdagan ng pagnanais ni Dan na makamit ang sukdulan. Nang umagang yon ay talagang sinulit ni Dan ang lahat. Sabay nga nilang nakamit ni Chen ang ninanais na kaligayahan. Mukhang hindi naman iyon pinagsisisihan ng dalaga at malawak pa nga ang ngiti nito sa labi. Alam ni Dan na pagkatapos ng pangyayaring yun, ay mas magiging malapit pa si Chen sa kanya. Iyon nga lang, hindi pa sigurado si Dan sa dalaga. Iba kasi ang hanap niya. At kahit na sabihing napaligaya siya ng husto ng dalaga,
ay tila ba may iba pang pangangailangan si Dan. Kaya hindi niya masasabi na talagang mahal niya na ang kasintahan. Tanghali na nang magpasyang umuwi si Chen. Malakas pa rin naman ang ulan. Ngunit ayon dito ay kailangan na nitong umuwi at may dala rin naman daw itong payong. Muling naiwan si Dan at ang kanyang tita sa bahay. Naabutan niya ang kanyang tiyahin na nanonood ng balita sa TV. Lumapit siya rito at naupo isang dipa mula sa tiyahin. Kakaiba naman ang ngiting iginawad nito sa kanya, kaya napapayuko na lamang siya. Alam niya kasi ang tumatakbo sa isip nito, kaya parang napapahiya siya. First time mo yun, no? Maya-maya pa ay biglang tanong ng kanyang tita Vera. Ang alin po, tita? Painosenteng sagot niya, ngunit mas lalo lamang siyang inasar ng tiyahin. Sus, kunwari ka pa. Halata naman eh. Kamusta naman ang first time? Nag-enjoy ka ba? Sa tanong na yon ay hindi siya kaagad nakasagot at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Okay lang naman po, tita. Sakto lang. Pagpuway na pangisi siya. Aba, dapat nag-uumapaw na sayang nararamdaman mo nun. Bakit ba? Hindi ba ikaw ang first time ni Chen? Marami pang naging tanong ang kanyang tita. Sinabi na lamang niya na hindi pa siya sigurado kay Chen. Kaya siguro hindi siya nag-enjoy ng husto. Gusto man niyang sabihin na ang tita Vera lang siguro niyang makapagbibigay ng ligayang nais niya, ay nagpigil si Dan. Mahirap na at baka magalit nga sa kanya ang tita niya. Nanahimik na lamang siya at nanood. Hanggang sa naisipan niyang itanong sa tiyahin kung bakit tila ilang araw na itong hindi lumalabas. Mukhang wala yata itong customer. Kasi noon araw-araw ay umaalis ang tita Vera niya upang maghanap buhay. Ang sabi naman nito ay napakadalang na lang daw na may kumukuha sa kanya. Napaisip tuloy si Dan kung bakit. Napakaganda ng kanyang tiyahin kahit pa sabihing may edad na ito. Hanggang sa kinagabihan ay naisipan ni Dan na buksan ang kanyang alkansya. Mayroon kasi siyang balak na gawin. Dahil na rin sa tindi ng kanyang pagnanais na makamta ng bagay na yun. Nakita niyang malaki na pala ang kanyang ipon, kaya kumuha siya roon ng 5,000 piso. Buo na ang kanyang balak. Kinabukasan din iyon ay umalis si Dan. Maganda na ang panahon kaya tumuloy na siya sa pupuntahang hotel. Mayroon naman siyang pangbayad dahil bukod sa kanyang alkansya ay mayroon din siyang ipon. Pagdating sa hotel room na binayaran niya ay kaagad niyang hinanda ang kanyang gamit. Nagpalit siya ng bagong bili niyang damit, pati sapatos na rin. At saka isinuot ang biniling pantakip sa mukha. Napatitig siya sa salamin at hindi na nga niya nakilala ang kanyang sarili. Kaagad niya nang tinext ang kanyang tita Vera gamit ang bagong bili niyang SIM. Naghintay lamang siya ng ilang minuto at natanggap na ang reply nito. Papayag na itong i-book niya sa araw na yun sa halagang 4,000. Kaya ganun na lamang ang lawak ng ngiti sa mga labi ni Dan. Ang iiwasan na lamang niya ay ang magsalita. Baka kasi makilala siya ng tiyahin kapag nagsalita pa siya. Ilang minutong paghihintay lamang ni Dan ay dumating na ang kanyang tita Vera. Napaka-sexy nito sa suot na damit at talaga namang nagpasabik kay Dan iyon. Habang kaharap niya ito, ay nagpadala muna siya ng mensahe sa tiyahin gamit ang kanyang keypad na cellphone. Sinabi niyang hindi siya nakakapagsalita at ayaw rin niyang magtanggal ng takip sa kanyang mukha dahil sa ayaw niyang nakikilala siya ng mga babaeng aangkinin niya. Mukhang naunawaan naman iyon ng kanyang tiyahin at napangiti na lamang ito. Ang hindi tuloy magawa ni Dan ay ang halikan ng kanyang tita. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang importante ay mapapasa kanya ito sa araw na yun. Kaagad na ngang lumapit ang tita Vera niya sa kanya at hinalikan siya sa leeg. Nanindig ang kanyang balahibo dahil wala itong kaalam-alam na siya ang lalaking hinahalikan ng mga oras na yun. Nagpatuloy ang kanyang tiyahin at tinulungan siyang tanggalin ang kanyang saplot. Tanging ang takip sa mukha niyang naiwan at tumambad sa tiyahin ng matipuno niyang katawan. Hinaplos nito iyon, kaya naman napakagat labi si Dan.
Ganun palang pakiramdam na mahawakan ng kanyang tita Vera. Ilang sandali pa ay ramdam niya na ang mga labi nito sa kanyang matipunong dibdib at bumaba pa iyon. Nagtagal iyon sa kanyang pusod at nilaro-laro iyon na halos ikabaliw ni Dan. Iniiwasan niyang makalikha ng kahit na anong ingay at baka makilala siya. Patuloy lamang ito sa ginagawa hanggang sa mapaluhod ito sa kanyang harapan. Walang ano-ano nitong ibinaba ang kanyang pangbaba hanggang sa tumambad dito ang bagay na yon na talaga namang kanina pa nagngangalit. Nakita niya pang napalunok ang kanyang tita Vera. Hindi nga nagtagal at naramdaman na ni Dan ang mainit na labi ng kanyang tita Vera sa parting yon. Napahawak naman siya sa buhok nito nang simulan nitong pagsilbihan ng parting yun ng kanyang katawan. Napatingala si Dan sa kisame at talaga namang doon niya lamang naramdaman ang ganong katinding kaligayahan. Wala iyong katulad, lalo pa at alam niyang ang tita Vera niyang gumagawa ng bagay na yun. Talaga nga namang nasiyahan siya ng husto. Paano pa kaya kung tuluyan na nilang magawa ang bagay na yun? Siguro mas lalo lamang siyang masisiyahan. Hanggang sa humantong nga sila sa malambot na kama. Sa pagkakataong yun, ay balak niyang siya naman ang magtanggal isa-isa ng saplot nito. Gustong-gusto niyang makita ang maganda nitong katawan. Kahit pa kung tutuusin, ay napagsawaan na ito ng kung sino-sinong lalaki. Mas gusto nga niyang ganong isipin. Dahil pakiramdam niya ay mas lalo siyang ginaganahan. Kaya naman nang matanggal niya ang lahat ng iyon, ay ganun na lamang ang pagkagat niya ng mga labi. Inaplos niya ito at hinayaan naman siya nito. Nagawa niya iyong halikan sa kabila ng takip sa kanyang muka. Tanging ang dalawang mata lamang niyang nakalabas at nakikita. Nasa isip ni Dan na talaga namang susulitin niya ang araw na yun. Wala siyang palalampasin na kahit anong parte ng katawan ng kanyang tiyahin. Iyon lamang kasi ang kaisa-isang pagkakataon niya na magawa ang bagay na yun. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niya nang sinimula ng tunay na laban. Natagpuan niya ang sarili na pumwesto sa kanyang tiyahin at sinimulan ng pag-isahin ng kanilang mga katawan. Napapapikit si Dan at napapakagat labi. Ramdam niya ang napakasarap na pakiramdam na yun na hindi niya halos maipaliwanag. Hindi na siya nakapagpigil pa at sinimulan niya na ang paggalaw. Kaagad ay narinig niya ang mararahas na paghinga ng kanyang tita Vera na ng mga oras na yon ay labis na ninanamnamang kaligayahan. Titig na titig siya sa mukha nito. Nagsasalubong ng dalawang kilay ng kanyang tiyahin at hindi malaman kung saan ibabaling ang paningin. Napapakapit na rin ito sa unan at talaga namang tinanggap na siya ng buong buo. Habang tumatagal ay mas lalo lamang niyang nararamdaman ang labis na panggigigil. Gustong gusto niya itong durugin sa ligaya at walang panama para sa kanya si Chen. Kahit pa sabihin na siya ang lalaking nakauna sa kasintahan, ay mas gusto niyang isipin ng kanyang tita Vera na marami nang nakaangkin. Hindi alam ni Dan kung bakit ganun. Basta doon siya masaya at doon siya nasasatisfied. Halos tumulo pa nga ang kanyang laway dahil sa hawak din niya ang dalawang pinagpalang parte ng katawan ng kanyang tita Vera habang siya ay patuloy sa paggalaw. Kay ganda talaga nitong pagmasdan at hindi nakakasawa. Lalo pa't narinig niya ang mga impit na ingay na nanggagaling sa kanya. Tanda na naliligayahan ito sa kanyang ginagawa. Pabilis ng pabilis ang kanyang bawat galaw at halos maubusan na ng paghinga. Ngunit ayaw niyang huminto. Gusto niyang sumigaw ng mga oras na yun. Lalo pa't kanya nang nakamit ang bagay na matagal niya nang pinapantasya. Kung sana noon pa niya naisipan na gawin ng plano na iyon, noon pa lang ay nasiyahan na siya sa piling ng kanyang tita Vera. Hingal na siya ng mga oras na yun at tagaktak na rin ng kanyang pawis. Ilang sandali pa ay hinila niyang tiyahin at iginaya ito patalikod sa kanyang gawi. Kay ganda nitong pagmasdan sa ganong posisyon at muli ay pinag-isa niya ang kanilang mga katawan. Alam ni Dan na kaunti na lang ay mawawalan na siya ng kontrol. Talagang pinipigilan lamang niya dahil mapapabilis yata ang pagdating niya sa sukdulan dahil sa labis na excitement na nararamdaman.
Lalo pa siyang nanggigil nang sabihin ng tita Vera niya na huwag siyang huminto at malapit na rin umano itong makamit ang dulo. Dahil sa narinig, hindi na nga siya nakapagpigil at tuluyan na siyang sumabog. Hingal na hingal si Dan pagkatapos. Hindi niya inasahan na ganun pala katindi yun. Iyon talagang masasabi niyang hindi niya makakalimutan. Maging ang ginawa nila ng kasintahan niyang si Chen ay nawala na sa kanyang alaala at iyon na ang pumalit. Yun nga lang ay tapos na at wala na siyang pambayad pa kapag sinabi niyang gawin pa nila iyon sa ikalawang pagkakataon. Malamya ang katawan ni Dan dahil sa nangyari. Gusto pa kasi sana niyang magtagal yun, ngunit hanggang doon lang talaga siya. Kaya ibinigay niya na sa kanyang tiyahin ang perang napag-usapan nila at walang ano-ano itong umalis. Gabi na nang makauwi si Dan. Nakapagpalit na rin siya ng damit at itinapon na rin niya ang damit na ginamit niya kanina. Nagtaka siya kung bakit tahimik ang loob ng bahay. Kaya akmang didiretso na siya sa kanyang silid nang may marinig siya sa banyo. Lumapit siya roon at nakinig. Boses ng babae at lalaki. Tila humahangos ang mga ito at may ginagawa. Bilisan mo na, Kelvin, at baka dumating na ang kapatid mo. Saglit lang, tita. Mabilis lang to. Kilala niya ang boses na yun. Tama nga siya. Ang kuya Kelvin at tita Vera niya may ginagawa sa loob ng banyo. Habang siya, kinailangan niya pang magbayad at magtakip ng muka para lang makamit ang pantasya sa kanyang tiyahin.